Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, messages from your person. So group number 1, Judgment. Group number 2, 5 of Cups. And group number 3, King of Wands. Silagay ko sa comment yung timestamp and syempre lagay ko din sa description box. Bigyan kita ng mga messages na na-channel ko. You have to use your intuition sa reading natin. And if gusto mo ng personal reading from me, o sa general reading to, send mo lang ako ng email sa larisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Larisa Taro. Pwede mo akong message doon. Yan. And thank you everyone for watching this video. Maraming salamat din po sa nanood ng last video upload ko. Hopefully makapost ako ng maraming videos para sa inyo lahat. And thank you sa Larisa Superstar sa pag-support sa channel ko. Thank you din sa mga nag-follow ng Facebook page ko. Kung hindi ka pa nag-follow, follow na. Para commercial, no? So I think all good na tayo. Yes, excited ako. Gawin natin ito reading na para sa'yo. And thank you everyone for being here. Sana makuha mo messages na para sa'yo. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome back, group number 1. Welcome to your reading, group 1. So, napili mo dito, Judgment card. Gawin natin itong messages from your person para sa'yo. Nagkape ka na ba? Laki ng taas ako dito Lapit ko Enjoy ka sa spirit, guys. Tulungan mo ako i-channel messages para sa group number 1. Sana clear message. So ngayon, magka tayo ng cards bago natin umpisa na reading. So yung unang card, sino ka para kay person? Yung second na card, feelings niya sa'yo. Halo kayo natin. Andun yung pangatlo. Next action. Yan, ganda, no? Sino ka para kay person, feelings, next action. Kuha tayong tatlong cards para sa'yo. Sino ka para kay person? Para sa kanya, Queen of Swords. Feelings. Next action. Queen of Swords, the Chaser. Sa second card, Palm 3. And then sa pangatlo, next action. Judgment card. Konektado to sa awakening. Pag nagkakaroon ka spiritual awakening, na intindihan mo yung meron sa connection na to. Pag lumalabas ang judgment card, sign to ng past life connection. Ngayon, kung feeling mo karmic mo si person or soulmate, iba sa inyo, feeling mo twin flame mo siya. Kasi meron ditong chaser. Then you have to use your intuition. Napakita lang na nakikita ka niya isang tao na mataas ang standard, may integridad, and matapang. Kaya mo ang sarili mo, independent. Kaya mong gumawa ng mga desisyon para sa sarili mo. Self-sufficient. Kaya mong tulungan sarili mo. Hindi mo siya kailangan. Hindi mo siya kailangan. Pakiramdam niya ikaw yung tipo ng tao na hindi ka hahabol sa kanya. Kahit gusto mo, pipigilan mo sarili mo na habulin siya. Pakiramdam ni person,
nagmamatigas ka, matigas ang loob mo sa time na to, ayaw mo siyang pansinin, hindi mo siya kinakausap, may nakikita ka lang niya as ginagamit mong isip mo. Magawa ka mga desisyon, hindi lang galing sa puso, yung ginagamit mo din isip mo. Balanse ka na person. Pwede nasaktan siya sa sinabi mo sa nakaraan. May mga nabanggit ka sa kanya na medyo nasaktan siya. Mayroon ka din possible na criticism kay person, pakaramdam ni person. Nagpapakatotoo ka sa kanya, wala ka naman tinatago. Tingnan niya siya kang totoong tao. Kahit minsan nagtataray ka or matapang ka sa kanya, alam niya na malambot ang puso mo. Ayaw mo lang ipakita sa kanya na nahihirapan ka sa connection. Mag-at ako ng message kay Queen of Swords. Anong tingin niya sa'yo? I love you palagi. Hindi nagbabago yung feelings niya sa'yo. Love ka pa rin niya kahit nag-aaway kayo, nagkakatampuhan kayo, at hindi kayo nag-uusap. Kahit binalak mo si person or hindi mo na siya kinausap or kung ano man ang ginawa mo sa connection, mataas sa kaya ka pa rin yung patawarin. Yung chaser dito, more ito sa twin flame connection. Yan, kung sino ang chaser, kung feeling mo ikaw bang mahabol sa kanya or siyang mahabol sa'yo, kailangan mo itong pag-aralan. Hindi kita pagpapalit sa iba. Pero ito ang naging kasalanan niya sa'yo or ito ang kinakatakot mo. Maraming naghahabol kay person, maraming tao na nagkakagusto sa kanya, and message niya sa'yo, hindi kita ipagpapalit sa iba. Ngayon punta tayo sa feelings. Empress. Pili person na meron kayong deep connection. Pinakita ko sa Empress sa reading, feelings yung pinag-uusapan, then na-feel person na love mo talaga siya. Sa Empress na na-feel yung compassion, love, yung gagaling sa'yo. Tingin ko yung samahan nyo, pinagtibay na ng panahon, marami na kayong pinagdaanan, nakikita ka niya isang tao na marami kang maitutulong sa kanya, marami kang mabibigay. So yung feeling niya sa'yo, feeling niya, deserve mo yung love na yon, deserve mong mahalin. Parang ikaw ang right partner na piliin. Empress nasa iyo lahat ng qualities na hinahanap niya sa isang tao. Meron siyang feeling of adoration, admiration sa'yo. Deep admiration. Malalim na paghanga. Malalim na paghanga. Malalim na concern. Mo ito, feeling ng admiration. Hinahangaan ka ni person. You're beautiful, sweet, and loving. Kaya ka pala Empress. Yung palm tree dito, stability. So, yung feeling si person sa'yo, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. Kahit lumilipas ang panahon, lalo siyang lumalalim. Ang tingin kong feelings niya sa'yo, admiration. Magandang isa message. Sinisave ko, pictures, pati videos. Videos? Messages mo. Yun yung last card, next action. Five of Pentacles. Ang Five of Pentacles card ito, kapag na-insecure ka, more to sa financial Ace of Pentacles. So meaning nito, financial insecurity. For the love reading to, tingnan natin. Ano insecurity ni person? Anything sa insecurity. You saved me. Isa sa inyo nakakaramdam ng insecurity sa pagkakaiba sa antas ng pamumuhay. Sample nito, isa mayaman, isa hindi pa mayaman, isa sikat, isa hindi pa sikat. Kasi pag sinasabing hindi pa, pwede kasi. Yes. Bakit sila lang ba? Why not you? Diba? Yes. Lahat pwede. Kasi lahat pwede. Lahat pwedeng yumaman. It's a choice. It's a decision. Ano mo yun? Yung kaya nakita ng pag-isipan mo.
Feeling lang ni person, sinave mo siya na maraming beses, ikaw yung tao nandun para sa kanya. Bigyan mo siya ng gabay. Sa pinaka nakakalungkot na moment ng life niya, sa'yo siya humugot ng lakas. Yung kung close kayo, then kaibigan ang turing niya sa'yo, isang tao na natatakbuhan niya. Malaki ang tiwala niya sa'yo. Alam niya na magaling ka magpayo, may concern ka. So yung payo mo nanggagaling sa concern. Nag-aalala ka para sa kanya. Next action niya, magpakita sa'yo ng gesture ng gratitude. Gesture. Paano mo ba papasalamatan isang tao na ang laki na naitulong sa'yo? Maraming paraan na. Yes, marami naman paraan. Hindi naman kailangan ibalik mo yung itinulong sa'yo. Kung kusang loob itinulong, pwede kang bumawi sa ibang paraan. Pwedeng gusto ni person makabawi. I like you. Mag-send ako ng gift sa'yo. Regalo. Hindi mo siguro coffee mug. Papangipida kita. Bigyan kita ng zodiac signs dito. And then bigyan kita ng isa pang message sa dulo ng reading. Bigyan muna kita zodiac signs. Magkada ako ng signs. Cancer. Aries. Taurus. Emperor, Empress yan. Emperor, Empress. Virgo. Gemini. Dalawa na lang. Capricorn. And Libra. Kaya ka ng letters. A, N, B, E, S, Q, W, Y, G, J, M, D, C, U. Add ako yung angel number. 4546. Number 8. Leo. Bago ko ibigay yung huling mensahe, bigyan ka ng song sa reading mo. BTS. Save Me. Korean pala. Save Me. bigyan ka ng line sa 잘못대로 널 부르잖아 이까만 어둠 속에서 눈은 이렇게 빛나니까 그 손을 내밀어줘 save me, save me I need your love before I fall 그 손을 내밀어줘 save me, save me I need your love before I fall I need your love before I fall. Agad pa ako isa message siya. Ang lakas mo talaga sa akin. Ito parang hindi ako makatanggal. Hindi makapag-no. Hindi kita matiis. Wala akong magagawa. Pangiti na kita. Ikakata-advise sa payo. Retreat. It's time to disconnect from the world. Wala niyong usap. Mag-usap, magkita, mag-date. Ngayon, kung malapit na talaga yung birthday mo, pwede may claim na reading mo to. Or wala siguro ako add sa group number 1. Thank you everyone for watching this video. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo reading natin. If gusto mo ng personal car reading, sama ako ng email sa delisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Delisa Tarot. And thank you everyone for watching this video. I'll see you again, Group 1, on our future readings. Namaste. Welcome back, Group number 2. Welcome to your reading, Group 2. Subak tayo sa topic, messages from your person. Napili mo, 5 of Cups. And the Mirror. So, to use your intuition sa reading natin, bigyan ka ng messages from your person. So, ngayon, patay ng mga cards para sa'yo. Yung unang card, paano ka nakikita ng person na to? Number 2, feelings niya sa'yo. Yung number 3, next action. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ako. Channel yung messages para sa group number 2. Sana clear message. So, you have to use your intuition sa reading natin. Patay ng cards sa
Number 2 na pa rin. Number 3. Both. Both. And cassette. Clock. Paano ka nakikita ni person? Nakikita ka niya as isang tao na nakasama niya sa isang project or nakasama kayo dati sa work. May collaboration na nangyayari dito. Teamwork, team effort, cooperation. So, pinakakasama mo siya sa project, sa team, kung magkaklase kayo sa classroom, kung magka-group kayo sa group. More lang tulungan kayo. Pwede din magkasama kayo sa vlog. Yung kung magkarelasyon kayo, pwede din naman yan. So, alimas sa bago-bago pala kayo magkarelasyon or magka-work kayo or magkaibigan. Paano kanya nakikita? Nakikita ka niya as isang tao na gusto niya mag-build. Kasama ka. Nakikita niya yung future. Kasama ka. Future, magkasama pa rin kayo sa work, magkasama kayo sa department. May something na siya sa trabaho. Hindi mas siguro siya workaholic kasi naman tayo judgmental. Priority possible ni person yung trabaho. Possible kasi ka-trabaho may tinatanong mo. Kaibigan, boss, malapit na dun. Or bago mo karelasyon. Nakikita ka niya as isang tao na masipag sa trabaho, nagsusumikap, gustong maabot ang mga pangarap. Matatag na person, dapat i-promote. Malayo mararating mo magandang future naghihintay sa'yo. Bakit ayaw mo akong pansinin? Kasi ikaw ang hindi namamansin sa kanya. Feeling ni person, ayaw mo siyang pansinin. Kasi siguro papapansin siya sa work or magkaibigan kayo, nagtatry siyang magpapansin sa'yo, hindi mo siya pinapansin. Pwede nababaling attention mo sa iba. Kung may partner ka din, yes, tama. Ibali mo attention mo sa partner mo. Itong both, sabi dito, progression, may pagbabago. Patungo sa maganda. Ano yung pagbabago? Hindi na ako gagawa ng mga bagay na ayaw mo. Hindi, kung matigas talaga ang ulo niya. Bigyan mo na lang warning. First warning, second... Parang boss talaga. First warning, second warning. Pwede marami kang kinainisan ng mga action ni person. Ang sample na to, kausap mo, hindi nakikinig. Yan. Nag-chat ka, hindi nagre-reply. Natawagan mo, hindi sumasagot. Si Knight of Cups si person na. Ang feelings niya sa'yo, na doon siya sa transition. Crush to love. Yung moment na yun na parang crush mo na yung person doon, na-realize mo na in love ka sa person. Bisa natitrigger siya ng mga pangyayari. Like, aalis na yung person, nilipat na, or sa work mag-resign yung person, or yung person bigla nagkaroon ng karelasyon. Magkatay dito ng message. I've fallen for you. Number 14 ang dala ni Knight of Cups. So, 2 days, pinakamabilis. 14 days, 2 weeks. Pwede din siya na bibigyan na katantayin kasi may orasan dito eh. So, 2 days, pwede mangyari yun. 2 weeks, estimated lang yun. Sa iba, sa inyo, 2 to 4 months. Ngayon, ikaw pag kasi nakakilala sa kanya, diba? Wala tayo dito sa kasal. Music lover siya. And naalala ka niya sa mga songs na napapakinggan niya sa Spotify. Hindi mo ako pa-promote Hindi ako pa-promote. Paning blooming ka talaga. Next action niya sa'yo. Malalayo na naman ako sa'yo. Kasi magkakaroon kayo ng separation. Yung 2 points card ito kapag magsa-separate kayo ng daan. Merong separation. Pag-aralan, sino ba ang aalis? Medyo nagkaroon ng separation. 2 points, meaning yan, magstay ba ako dito or pupunta ako doon? Or stay ba ako dito or aalis ako? Ayun, kung mayroon talagang aalis, ang pag-aralan.
Kasi ba nanginayang si person sa time na magkasama kayo? Or sa time na kasama ka niya, pwede niya na sabi yung feelings niya sa'yo. Pakiramdaman niya habang tumatagal, tumatakbo oras, lalo kayo nagkakahiwalay, lalo kayo nagsaseparate. Kahit lalo kayo nagkakalayo ang loob habang tumatagal dahil parang magkaiba kayo ng direction. Marla siya para magkasama kayo hindi nag-separate. Or naghihiwalay yung daan na yun. Yung separation. Pag-aralan mabuti. Then dito orasan. Ano yung naisip ni person? Paglipas ng panahon. Sasamahan kita. Gusto kanyang kasama. Masaya talaga siya nung kasama ka. Gusto kanyang samahan sa malayo. Gusto kanyang makasama mag-travel. Or gusto niya sumama kung saan ka pupunta. Ayaw na niya mapalayo sa'yo. Sa'yo magkasama kayo palagi. Ngayon, mag-add pa ako isang message. Pero mag-add mo na ako zodiac signs para sa'yo. Magkakatang zodiac signs. Pisces. Pisces. Taurus. Gemini. Aquarius. Leo. Sagittarius. And Scorpio. Mag-add akong letters. Okay, may letters na tayo. S, L, P, W, P, R, U, N, A, E, J, N, D, K. So, pwede nandito yung letters ng pangalan mo, letters ng pangalan ni person, initials, pwede rin. Nickname. Run, runner. Si runner nandito. May hindi kang tumakbo or nag-jogging ka. Libra. And number 2. Number 2. 1315. 1315. Bago kita bigyan ng last message, bigyan kita ng song. Sasamahan kita ng quest. Kaya katanlay sa mahaba man ang daan, madami man yang hadlang, huwag kang mag-alala, sasamahan kita, buksan ang kinabukasan. Okay, binigyan lang kita ng song. Bigyan kita ng isa pa message. And then, tayo, na-close na the reading. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa yung reading natin. Bigyan kita isa pa message dito. Huwag ka nang lumayo. Kasi ayaw ka niyang umalis. Kung aalis ka talaga, malayo ka kay person, gusto ka niyang samahan, gusto niyang magkasama kayo, or ayaw ka niyang lumayo. Ayaw niyang umalis ka. May pag-aralan. May something na sa separation. Pwede na sa separation kayo ni person sa time na to. Magkalayo talaga kayo. You have to use your intuition. Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Meron ng element na parang third party. So, yung third party pa rin tao, pwede din siyang trabaho. Engagement ito. So, kung ano man yung level ng connection nyo, gusto ni person, i-level up lang siyang isa pa. So, kung friends kayo, then more magkarelasyon. Kung magkarelasyon kayo, more engagement. More lang siya gusto niyang engage. Gusto lang niya mag-level up yung connection. Ngayon, kung magkarelasyon kayo, then pwede may claim na papasok kayo sa new chapter. Bagong chapter ng connection. Level up. Mas level up pa. When ito si Knight of Cups, pwede siyang sign ng travel. Mag-travel ka kasama isang taong mahal mo. Ngayon, hindi mo pwedeng i-stop ang pangarap mo para sa isang tao. Kung pangarap mo mag-abroad, pumunta sa malayo, gawin mo yun para sa kinabukasan. Pakinggan mo yung song, sasamahan kita. Ganda yung message niya. Sabi doon,
buksan ng kinabukasan. Diba? Kung para sa kinabukasan mo yon, then ituloy mo. Yes. Mga opportunities na mahirap palampasin. Kailangan pag-isipang mabuti yung mga desisyon. Bigyan lang kita ng payo. Pero wala siguro ako add sa reading group number 2. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa laringsataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Larissa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again, Group 2, on our future readings. Namaste. Welcome back, Group number 3. Welcome to your reading Group 3. Sabak tayo sa topic, messages from your person. Napili mo si King of Wands. Bigyan kita ng cards sa reading natin. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ko i-channel messages para sa group number 3. Sana clear message. So you have to use your intuition. Kuha tayo ng 3 cards. Yung unang card, paano ka nakikita ni person? Yung pangalawa, feelings. Anong nararamdaman niya sa'yo? And yung pangatlo, action. Ano yung next or susunod na action? Susunod na action ni person sa'yo. Simula tayo sa unang card. Feelings. Mas wala nakikita mo si person na si King of Wands or ikaw ito. So, pag nakita ko si King of Wands, sign ito na very passionate connection, fiery, and push and pull, love and hate. Medyo pwedeng dramatic, chaotic, or pwede din na unforgettable connection. So, si person, pwede isang person na nakadate mo. Pwede ding nag-date kayo, hindi nyo lang tinawag siyang date, like friendly date. Parang date na siya. Or naisip mo na sana makadate mo si person. Isang sign na si person yon, siya yung tinutukoy sa reading pag nakadate mo siya. Ngayon, kung wala kayong date, makaibang person to. Pagsipang mabuti. Bibigyan lang kita ng mga signs. Yan, bigyan kita mga cards sa reading. Sino ka para kay person? Sa paningin person, isa kang tao na magaling sa skills, matalino, magaling, very talented. Pag nakikita ka niya as someone na binild mo yung life mo sa paraan ng gusto mo. Gawa ka ng sarili mo, diskarte sa buhay. Nakita ko 8 of Pentacles, assign nito na isang tao na minamaster niya yung skill niya. So nakita ka ni person na may mastery kung ano man tong ginagawa mo sa life ngayon. Kung sa work, alam niya magaling ka sa trabaho, expert ang tingin niya sa'yo. Nakita niya din ikaw as tao na marami ka talagang kayang gawin. Like magbuo ng mga nasirang mga bagay, nagkumpone. Pwede rin. May mga tao na kaya yon, like magbuo ng mga bagay-bagay. Or mag-fix ng mga nasira. Ngayon, kung very talented or gifted ka na person, skillful, then taas ang pagtingin sa'yo ni person. Feeling niya isa kang powerhouse. Ang dami mong transformation, daming nangyari sa life mo. And habang tumatagal, paganda ng paganda ang reputation mo para kay person. Nakikita ka niya as isang tao nagle-level up, ginagalingan mo sa ginagawa mo, and binubuhos mo talaga ang attention mo sa bagay na ginagawa mo. Meron siyang high respect sa'yo, deep respect. Ay, mataas siyang respeto sa'yo. Sa kang tao na tinitingala niya, possible, kung meron siyang mga lalapitan para humingi ng payo, isa ka sa naisip niyang tanungin. Pag meron siya mahirap na pinagdadaanan sa buhay, alam niya na dahil sa pinagdaanan mo, dahil sa galing mo, mapapayuhan mo siya.
Ngayon, pwede siyang partner mo na talaga. Katuwang mo sa buhay, natutulungan kayo. Pwede rin siya isang tao na kaibigan mo. Matagal mo nang kakilala, kaibigan. Marami na kayo napagdaanan. Medyo taon nang binilang ng connection. Pwede din siya ex mo. Isang tao na nakasama mo sa nakaraan. Kung ex mo siya, tinitingnan ka niya ngayon as inaayos mong buhay mo. Ang dami mo nang nagawa. Ang laki ng pinagbago mo. Yung transformation mo, pagbabago mo, maganda sa paningin ng ex mo. At pwede nahihirapan din siya na kalimutan na karaan sa mga pinagsamahan nyo. Kung meron kayong mga binuo na magkasama, mahirap din tanggalin sa isip niya. And ikaw yung nakikita niya as the artist. Paning ko nakikita kaya as the artist, the dreamer, yan. The creative na person. Sa kang creative person sa paningin ni person tinatanong mo. Agad tayo na message sa 8 of Pentacles. Miss you na. Kung ex mo tinatanong mo, hindi ka niya makalimutan, namimiss ka na niya, nagsisisi na siya, gusto niyang buuin yung nasira, i-fix yun. Dahil mahirap na siguro. Ikaw pa rin kasi nakakalam eh. Kung ex mo yung tinatanong mo, possible miss ka niya, namiss niya yung mga times na magkasama kayo. Possible tinulungan mo siya sa mga times na nahirapan siya, marami siyang effort din sa connection. Nag-effort din siya sa connection, ang ganun ka rin. Yung butterfly, more siya letting go. So, may nagbago sa connection, pwedeng merong transformation, nabago ka ng connection. Nag-grow ka dahil sa person, nag-grow kayo pareho. Kung nagkaroon kayo ng connection na medyo matagal, like tumagal ng taon, nakita ka ng person na nagkaroon ng pag-level up, mas lalo kang gumagaling sa ginagawa mo. And proud siya sa'yo. Super proud siya sa narating mo. Hindi man niya sinasabi sa'yo, pero na papahanga siya sa nangyayari sa buhay mo. Pakiramdam niya mas lalo kang gumaling, lalo kang nag-level up niya. Hindi na kayo masyado nagkausap, mas nagkaroon ka ng focus sa ginagawa. Tingnan, focus ka sa ginagawa mo ngayon. Focus ka sa life mo and very busy ka na person. Magkatay na card dito sa butterfly. Ikaw ang gusto kong partner. Isang bagay siguro na-realize ni person paglipas ng panahon, kung nagkahiwalay kayo, na ikaw ang bagay sa kanya. Or hindi ka pa rin niya matanggal sa isip niya na partner niya. Nasa isip pa rin niya na partners kayo, marami kayong pinagsamahan. Kung may paghihinayang, may possibility meron. Yes, may panghihinayang. Sana partner ka pa rin niya, or sana partner mo pa rin siya. Kung wala kayong connection, like wala pa kayong relationship, hindi mo nakarelasyon ng person, then ikaw ang gusto kong partner. Ikaw pala yun. Kulit ko, no? Ikaw, sabi niya ikaw. Pwede nagdududa ka, naisip mo baka ibang gusto niyang partner. Sabi niya dito, ikaw ang gusto kong partner. Pag-aralan mabuti kung nag-resonate sa message na to. Ngayon, the moon card, taguyan sikreto, mga malulungkot na nangyari, mga bagay na nakakatakot na hinarap mo. More ito takot, more ito insecurity, more ito malalalim na emosyon na hindi mo masabi sa mga tao. Pwede na nga rin siya sa connect sa mental health. Alam mo yan? And, syempre, ingatan natin mental health natin. Diba? Marami akong messages na natatanggap na. Ma'am, pag nalulungkot ako, nanonood ako ng mga videos mo. Pag feeling lost ako, nanonood ako. Yes. Pero, payo ko pa rin. Kasi malayo ako eh. Payo ko, pag nahirapan ka, maghanap pa rin ng mga mapapagkatiwalaang tao. Huwag sarilinin ang problema kung hindi talaga kaya. Kung kaya mo,
tulungan mo sarili mo. Pero kung nahihirapan ka talaga, may mga tao na pwedeng makatulong sa'yo. Ngayon, ano yung mga pinagdadaanan ni person? May iba bang nagkakagusto sa'yo? Ano pag seloso or selosa, and ito yung iniisip mo sa person, na baka may iba nagkakagusto sa kanya, baka may iba na siyang gusto. Pwede talaga maapektuhan ng mental health, diba? Payo ko yan okay lang, may magkagusto. Okay lang naman marami nagkakagusto sa'yo, hindi lang itong person. Yun nga, siguro may taong nangaagaw sa'yo, may tao na umaagaw sa'yo, or may iba ka ng person, may iba ka ng nagugustuhan na tao. Possible, naisip niya mayroon ng tao na ikaw nakilala. Snake, pwedeng sa taon na to, pakiramdam ni person, may tao kang na naging ka-close, na palapit sa'yo, and kabado si person, yes, kabado. May takot na meron ka na makilalang iba. Maganda ko ng card dito sa girl with a snake. Girl with a snake. Ikaw pa rin hanggang sa huli. Takot niya dito na baka makamit ka ng other person and iba talaga makatuluyan sa huli. Iba yung maging person. Feelings niya sa'yo, ikaw pa rin. May emotion ng regret, panghihinayang. Sana kahit may nagkakagusto sa'yo, may iba ka nagugustuhan, or may ibang tao nandun, siya pa rin piliin mo sa huli. So, more feeling niya parang umaasa. Umaasa siya na siya pa rin ang pipiliin mo sa dulo. Kahit may ibang competition. Ngayon, next action ni person. Anong action na gagawin niya? A Knight of Cups messages yan. Travel din message niyan. So, pag namalabas si Knight of Cups, may gusto si person na iparating. Possible gusto ka din yung makasama, makita, magkaroon kayo ng pagkakataon na magkausap. Or siya pumupunta sa date. Makadate ka, makasama ka, or makausap ka. Puntahan kita. Pwede rin. Pag Knight of Cups, card yan ng travel. Pwede rin. Naisip niya puntahan ka, or gusto niya puntahan mo siya, or lang magkita kayo. Ngayon, kung alam niya kung saan ka nakatira, possible na napasok sa isip na person, puntahan ka niya. Or kung alam mo kung nasan siya, gusto niya puntahan mo siya, more lang magkita. Mag-date, magkita, magkasama. Eh, nasa sa'yo pa rin decision. Kung yayain ka niyang lumabas, kumain sa labas, mamasyal, mag-date, nasa yung decision kung tatanggapin mo. Passion. So, sa iba sa inyo, possible may halong passion. Hindi para sa lahat. Diba? Hindi man lahat na nakikita, may passionate na connection. Meron lang iba sa inyo, yes. May halong passion. So, puntahan ka niyan, then may passion. Pero hindi yun sa lahat. Yes, you have to use your intuition. Kasi, diba, hindi sa lahat yun. Channel ko lang. Para lang yung sa mga applicable, sa mga tao na, let's say, dati mag-partner, nag-live-in, or mga nagkasama, nagkaanak na before, pwede may halong passion. Ayan. Or kiss lang naman. Kiss me? Diba? Sabi sa'yo passion. Ano may passion? Nag-umpisa yan dyan. Ngayon, pag-aralan. Kasi ang tanong natin dito, action. So, next action niya, i-kiss ka. Kasi ko sarili ko. I-kiss. Hindi nga siyang kiss sa'yo. Gusto niya ikaw mag-kiss sa kanya. Kiss me. Yung pag-aralan mabuti. Maganda ko dito zodiac signs para sa inyo. Tinatan na. Cancer. Cancer dalang best. Cancer sa gitna. Cancer. Leo. Passion. Aries. Passion. Ito may fire sign yan. Fire. Virgo. Capricorn. Maganda kung dalawa pa.
Sagittarius, and Taurus. Pwede nandito ang zodiac sign mo or zodiac sign ni person. Ngayon kung wala, okay lang yun. Bigay lang ako zodiac sign. Magkata ko dito ng letters. So may letters na tayo. U, H, F, C, R, K, B, P, J, A, B, P. Ang dalawang P. Dalawang letter P, E, L. Maganda ko isa pa letter kasi dalawang letter P. Okay. Nandiyan ko letter T. As in, T as in tango. Two, three, two, two. 2322. Angel number 2322. Capricorn. Capricorn. Number 10. 10. Mahalaga tong October sa connection nyo. Magkata ko ng isa pang message. Bigyan ka ng song bago ko add yung message. Bigyan ka ng song ni Ed Sheeran. Kiss Me. Bigyan ka ng lines. I'm in love now. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. This feels like falling in love. Falling in love. Falling in love. Ang gaganda yung mga songs na Ed Sheeran. Favorite ko yung Thinking Out Loud. Bigay ko sa yung last message. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo lang ako sa email lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you everyone for watching this video. Tingnan natin yung last message niya sa'yo. Isa na lang to Ikaw ang nasa isip at puso ko. Honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Holiday time. Enjoy. Baka masyado kang focus sa ginagawa. Magbakasyon. Kung love mo yung person, paramdam mo yung love mo sa person. Pero wala siguro ako at sa reading na to. Bigyan kita ng mga na-channel natin messages. Thank you everyone for watching the video. Sana kuha mo messages na para sa'yo. Group number 3. I'll see you again on our future readings. Namaste.